Sa ating pangalawang segment, sa araw na ito ng Wanted sa Radyo, si Sherry sa Maynila magkikwento kung anong susunod na kaso. Sherry. Yes, Idol. Wala naman po itong irereklamo, Idol, pero kawawa po ang sitwasyon nila ngayon. Siya yung kanyang anak. Isa po siyang labandera, Idol, si Nanay Teresa Mapaklay. At dahil nga po sa lockdown, Idol, lalo pa siyang gawala ng pagkakakitaan. Apat din po, Idol, yung kanyang anak na nagagatas at yung daw po talaga ang inaabot nila nga mag-iina ngayon, Idol. Ito na, si Nanay Teresa. Nanay Teresa, magandang hapon po, madam. Magandang hapon din po. Labandera po kayo, Nay. Opo. At siya po yung anak niyo, ma'am? Opo po, siya po anak ko. Kumusta po si mister? Nakakulong na Nasa kulungan. Ilang taon na kayo, Nanay Teresa? 40 po. 40. Paano yan ngayon, COVID? Wala kayong trabaho, wala kayong labada. Oo nga po Ilang taon po yung mga anak niyo, ma'am? May 9 months na po ako, sir Tapos yung sumunod, 2 taon, may 4 na taon, 7 taon. Tapos yung isa, 10. Tapos yung isa, 14, 17, at 20, sir. so meron ka na rin mga anak na nasa tamang edad na kaya na nilang alagaan yung kanilang sarili. So itong mga minors na lang po, itong 9 months old, 2 years old, 4, 7, 10, 14, 17. Ito po yung nakasama nyo sa bahay. Opo, sir, lahat po sila. Ano pong tulong na gusto niyo pong maibigay namin sa inyo, Nanay Teresa? Wala po ako si magandang pagkakitaan, kundi paglalaba lang. Yun nga po, humihingi po ko ng tulong po sa inyo na po, ano po, para po sa gatas ng anak ko at sa pagkain po namin mag-ina. Okay. So yung pong mga taga-barangay ninyo, dyan, gumagana ba yung kanilang serbisyo publiko dyan sa inyong lugar? Opo, magbibigay naman po. Kaya lang hindi sapat dahil nga po sa dami ng anak nyo. At yung binibigay ata is relief goods lamang, ano? Hindi kasama po yung mga gatas. Opo. Gano'n na katagal na labandera, Nanay Teresa? Nag-umpisa na po ko nung ako'y 13 anyos pa po, sir. Tinuturuan na po ako ng nanay ko para maglabandera. So, minana niyo po sa nanay nyo. Nung wala pa pong lockdown, paano po yung paglalabandera ninyo? Araw-araw, naglalabada po kayo. Hindi po, sir, kasi malalayo po yung mga pinaglalaban ko, wala po sasakyan. Kaya hindi po nakakapaglaba. Magkano bang kinikita ng isang labandera, Nanay Teresa? Minsan po, sir, may 200, 300, 400. Depende po sa dami po ng damit. Kung minsan dumadayo pa po kayo sa malalayong lugar, Nanay Teresa, para makapaglabada. Maghapon na po kayo doon sa bahay ng paglalabahan nyo. Opo. Ang pinakamahirap po siguro ng lalaban yung maong po? Opo, sir, saka mga kumot po. Aray. Mga bibigat po. Kasi ako ma'am, matanong nyo, nung ako po'y nag-aaral pa sa kolehiyo, ako po'y naglalaban ng sarili kong mga damit, yung maong ang pinakaayaw kong laban sa lahat. Tamad na tamad ako dyan dahil ang tigas, nagagasgas yung kamay ko. Sa inyo, araw-araw nyo ginagawa yun. Ako nga, once a week lang, hirap na ako. Pati kumot, Opo, sir. ito pong mga anak nyo, wala ditong nakakatulong sa inyo, itong 20 years old o 17. Wala pa po, sir, kasi dapat na nag-aaral. Kaso lang, na-stop kasi wala po akong anak buhay, kaya hindi ko po kaya mapag-aaral Dalawa na lang po ang nag-aaral po sa akin. Ano pong nangyari sa iba? Ba't hindi na nakapag-aral? Yun nga po, pag wala po silang pampaw, gano'n. Kaya hindi na po nakapag-aaral yung iba. Sige ma'am, ganito pong gagawin natin. Magpapadala po ako dyan sa inyo ng 2 sakong bigas and then magpapadala po ako ng mga groceries, gatas. Ano bang ginagatas po ng anak nyo ma'am, itong 9 months old at saka yung 2 years old? Di ba dapat pag mga baby pa, meron yung brand ng gatas? Hindi po ko kayang bumili ko ng mamahalit pong gatas, sir Ano bang sinabi ng doktor nung pinanganak yung baby? Sir, hindi na po ako nagtatanong. Basta yun na lang po pinadidebit po sa anak ko. Pero dapat meron ho talagang gatas para sa mga ganong klaseng baby na lumalaki. Kailangan yung punong-puno ng sustansya yung gatas. Oo nga po, sir. Kung naman po kayang bumili po ng mamahalit po gatas, sir Kami na po magtatanong sa doktor, okay lang ma'am? Hindi po, sir. Okay lang po. Magtatanong po kami kung ano pong magandang gatas para sa mga baby. Pero ito 2 years old, okay na po siguro yung okay ba sa inyo yun? Po, sir. Okay, so 2 klaseng gatas po papadala namin. Para sa 9 months old, magtatanong kami kung ano yung gatas para sa mga sanggol. Tapos mga groceries po, papadala kami ng mga bigas, instant noodles. Diaper po, kailangan nyo ma'am. Kailangan ko din po yun, sir. Oh. Nagdadayan pa din po anak ko Lahat po ng groceries, coffee, biscuit, instant noodles. Sige po, papadala po namin. At magpapadala rin po ako ng cash sa inyo, ma'am. Maraming po salamat, sir. Sige, papadala ko po kayo ng 10,000. Napakabait po talaga, sir. Thank you po talaga.
Walang anuman, ma'am. At sisiguraduhin ko po yung groceries na ipapadala namin, sasapat po yan, aabot na hanggang 1 buwan. Thank you po, sir. Napakabait po talaga. Walang anuman po. Ma'am, pagkatapos nitong lockdown, baka madalaw ko po kayo, matingnan ko po yung kalagayan ng inyong mga anak kasi ang dami niyo pong mga anak. Naawa ko dito sa mga anak niyo, sabi niyo, 2 na nag-aaral, dapat po lahat ng anak niyo nag-aaral, ma'am. Opo, sir. Salamat, sir. At baka ma'am, pwede kayo mabigyan nila ng pangkabuhayan, showcase. Nang sa gayon, Ang bait-bait niyo po talaga, sir. Thank you po talaga. opo. Ang purpose ko niyan, ma'am, para hindi na kayo lumalayo, pupunta kayo sa malayo para maglabada. Kawawa naman itong mga baby niyo pang anak, itong 2. Oo nga po, sir. Ma'am, kung bibigyan kayo ng kabuhayan na para hindi na kayo malayo, ano po yung pwede sa tingin nyo? Ano po, marunong ba kayo magkarinderya? Marunong ba kayo mag-sari-sari store? Ano sa tingin nyo? Kahit ano po, sir. Kahit basta makakatulong po sa amin magtinda. Sige ma'am, pagkatapos po nitong COVID-19, pupunta kami dyan, i-assess po namin kayo kung ano po yung magandang negosyo ibibigay sa inyo nang sa gayon hindi na kayo mapapalayo sa inyong mga anak tuwing kayo po'y maghanap buhay. Ano po? Sige po, sir. Sige ma'am, ingat po kayo palagi. Huwag niyo po pabayaan yung mga anak nyo. Opo, sir. Thank you po talaga, sir, ha. Thank you po talaga. Wala nga naman po. Maraming salamat po at ingat kayo. God bless po, madam. Po, maraming po salamat, sir. Nandito tayo ngayon sa isang money remittance center para magpadala ng 20,000 kay Nanay Teresa Mamaklay, isang labandera na may 4 na anak na tutulungan ni Sir Rafi. Shane, magandang umaga. Hi, good morning, Yada. Bakit? Po, tanongin ko lang po kayo kung napadala niyo na po ba yung pera na ibibigay natin sa ating complainant, si Nanay Teresa. Oo. I-send ko sa'yo yung yung control number para ma-forward mo kay Nanay Teresa. Sige, Ate Shane, salamat. Ma'am Teresa, magandang umaga. Magandang umaga rin po, ma'am. Ma'am, naipadala na ni Idol yung pera. Tatanungin ko kayo kung nakuha niyo na po ba? Opo, ma'am. Hmm. Na po ako ng pagka ng anak po, gata at saka mga katriyang sukal. Opo, salamat, sir, Idol. Idol Rafi, ito na po yung natanggap kong tulong galing po sa inyo. Maraming pong salamat. At ito pong pera na ibigay sa akin. Laking bagay po sa akin mga anak. Maraming salamat Sir Idol Rafi. Thank you po. Rapi Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Rapi Tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan, mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na, mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal, dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit. Nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik.